Magandang araw mga K-Mercenary, salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Ghislaine. Salamat rin sa mga nagpapadala ng tulong sa pamamagitan ng pag-join at rejoin sa aking teritoryo. Shout out po sa inyo, Baron John Mark, Suerto. Shout out rin, Baron, Rene, Batabat. Salamat rin po sa inyong lahat. Ang nakaraan, nagsimula na nga ang digmaan sa pagitan ng hukbo ni Harold Desmond at ng hukbo ng Fenris. Kaya lang wala rito ang ating bida, at si Gillian ang namumuno rito ngayon. Kaya lang may malaking problema, dahil ang kalaban ay nasa 30,000 ang bilang nila, samantalang 1,000 lamang ang kay Gillian. Pero kahit na ganun lahat ng pag-atake ng kalaban ay nagagawang sagutin ng hukbo ng Fenris. Kaya dito ay mas lalong gigil si Harold na wasakin na ang Fenris habang wala pa ang ating bida. Pagpapatuloy, all out na nga ang magiging galawan ni Harold ngayon. Iyon ay dahil kahit anong subok niya na pabagsakin ang mga taga-Fenris walang nangyayari, kaya nagdesisyon na ito ngayon ang buong hukbo niya ay sabay-sabay na lulusab ngayon, na siya ngayon ang nasa unahan, kayong lahat, sugod, sigaw nito. Masusunod kamahalan, sagot ng mga tauhan nito, na agad na nga silang unti-unting sumusugod ngayon at sa bawat pag-forward nila ay nagpapalipad sila ng mga naglalakihang bato sa teritoryo ng Fenris. Dito ay hindi nagpapatalo ang mga tauhan ni Gillian, talagang lalaban sila, sabi ng mga ito, bilisan ninyo, tirahin ang mga iyan, pigilan sila na hindi kaagad makalapit sa atin, dapat tumagal ang laban, sabi ng mga ito. Ayun na nga, nagpaulan rin ng mga pana ang hukbo ng Fenris, hindi rin normal ang rami ng mga ito, dahil sa isang pagkakamali lang ng hukbo ni Harold ay talagang may masasawi sa kanila, kaya lang talagang bihasa ang mga ito. Dahil mabilis rin nilang nailalagay kaagad ang kanilang mga pananggala. Habang nagpapakawala sila ng mga pana, ang isa sa mga ito ay may nakitang kung ano sa itaas. Sabi nito, "Hoy ikaw, tignan mo iyon," sabi nito na nag-aalala ng sobra. At muling nagpanik na naman ang mga ito, "Patay tayo nito, ang mga bato ay nag-aapoy ngayon, Mr. Galberic, kaya rin bang suluhin ng armor namin ang mga fireball na iyan?" Bugap! Saluhin mo nang maglaho ka na sa mundong ito, magtago kayo kaagad, sigaw ni Galberic. Maya-maya naman ay may nagmamadalain kumilos ngayon, isang mandirigma na may daladalang malaking palakol, na walang sinasayang na sandali ngayon, lalo pat wala ang ating bida. Ayun na nga, oras naman na itong si Gillian na commander ngayon ng hukbo ng ating bida ang kumilos. Gamit ang kanyang sandata, bawat bumabagsak na mga fireball sa kanila ay tinataboy niya ito gamit ang palakol ng ubod lakas. Hindi lamang iyon, dahil kahit itong sila Gordon, at iba pang mga knight ay kumilos na rin, sabi ni Gordon, "Ayos ta? Wuho, parang pingpong lang palata," sigaw niya na ganadong-ganado. Hindi lamang iyon pati rin si Vanessa ay nahanda rin sa mga sandaling ito. Seryosong seryoso, hindi rin pwedeng malingat kahit na isang sandali. Kaya lang si Alfoy ay parang toyong-toyo na, dahil nasipsap na siya ng gusto ni Vanessa. Sabi ng mga ito, "Ayos, buhay pa rin ako, ibang klase talaga ang mga Fenris Knights." Tuwang-tuwa na sabi ng mga ito, na talagang maasahan ang mga kabalyerong binuo ng ating bida. Kaya lang muling nagpanik na naman ang mga ito, nakaligtas man sila sa mga fireball. Ang mga siege tower naman ng mga kalaban ay nasa malapit na sa kanila. Sa oras na damaykit ito sa pader ng Fenris, magagawa na silang akyatin ng mga kalaban, yari na, ang siege tower ng kalaban ay nasa malapit na, talagang pinupwersa na nila tayo sa dami nila, sabi ng mga ito. Bilang commander ng hukbo ng ating bida, itong si Gillian ay kailangang panatilihin na malinaw ang isipan ng kanyang mga tauhan, sabi nito, "Huwag kayong matakot. Magtiwala kayo sa mga kasama ninyo, manatili lang kayo sa inyong mga posisyon," mahigpit na sabi nito. Hindi lamang iyon, dahil inutusan rin kaagad ni Gillian ang mga Fenris Knights na maghanda at pumunta na sa kanilang mga pwesto, dahil magiging madyugo at matindi ang susunod na tagpo. Dahil doon, kahit itong si Tatang Gillian ay naghanda na rin, itinaas ang kanyang sandata gamit ang 2 kamay, at inilabas ang kanyang aura. Sabi nito, humanda sa pakikipaglaban, matapang at puno ng pangil na sabi nito. Dito ay talagang halos hindi na kumurap pa itong si Gillian, hindi siya pwedeng malingat, dahil sa unang sagupaan na magaganap sa pagpasok ng mga kalaban sa pader, ay napakahalagang bagay sa kanila. Ayun na nga, nakadikit na ang mga siege tower ng mga kalaban,
at naglabasan na kaagad ang mga sundalo ni Desmond sa mga ito. Napakarami? Talagang balak kaagad tapusin o wasakin ang Fenris sa isang iglap lang. Ang tagpong ito ang magsasabi kung sino ang magwawagi sa digmaang ito, kaya hindi pwedeng magkamali si Gillian. At walang ano-ano'y buong katawang iwinasiwas ni Gillian ang kanyang palakol, na para bang dumaan si Balmond. Dahil nahati ang katawan ng mga kalaban na tinamaan nito, talagang hindi papayag ang matandang ito na magtagumpay ang kalaban. Bawal ang magpahinga, kaya itong si Gillian ay talagang hindi humihinto na iwas-iwas ang kanyang malaking palakol, na bawat hataw nito ay talagang may naglalahong buhay. Ayun na nga, may tinamaan na naman ang sandata nitong si Tatang, at ang dalawang ito ay talagang nahati sa dalawa ang mga katawan ng mga ito, na sumambulat talaga ang mga dugo at lamang loob ng mga ito. Ubos. Ang mga walang hiya, lahat ng lumabas sa Siege Tower ay walang kahirap-hirap na pinatay at winalis ni Tatang Gillian, at ang mga bangkay pa ng mga ito ang ilan ay binalik sa loob, na nagliparan rin ang mga iba pang mga sundalo ng kalaban palabas ng kanilang Siege Tower na puno ng dugo. Sa ibaba ng Siege Tower ang mga iba pang sundalo na aakyat ay nahinto. Ano iyon? Anong nangyayari sa itaas? Bakit patay na ang mga kasama natin? Tanong ng mga ito dahil hindi basta-basta ang kinamitay ng kanilang mga kasama. Ayun na nga, pagdating nila sa itaas, hindi kaagad sila nakatalon sa pader ng Fenris, dahil isang matador ang nag-aantay sa kanila, kaya nang inag na lamang sa takot ang mga ito, dahil ang palakol ni Gillian ay puno ng dugo, at mga laman-laman ng mga napatay nito. Ito si Tatang Gillian, sa tindi ng aura na nilalabas nito, at ang ganyang buhok na nililipad ng hangin, para bang si Alpha na ng ML kung magwala ang isang ito, at may tinginan na nagbibigay banta na subukan ninyong humakbang rito, at kayo naman ang susunod na paglalamayan. Talagang jackpot ang ating bida nang makuha niya itong si Gillian, dahil sa nakaraang buhay ng ating bida. Ito ang dating mercenary king bago magretiro itong si Tatang, kaya sanay na sanay ito sa digmaan, labanan, at ang mga mata nito ay talagang parang mangangain. Agad na binalot ng matinding takot ang mga Kol-Okoy, na mutla, na para bang nakakita sila ng kamatayan na magsusando na sa kanila. Sabi ng isa, "Hoy, mauna ka na ayaw namang humakbang ng nasa unahan nito." Hindi lamang iyon, dahil ang ibang Fenris Knights ay kumilos na rin, nagwawala na rin ang mga ito. Sabi nila Gordon, "Patayin silang lahat, walang hahayaan na may makatapak ni isa sa kanila rito sa ating teritoryo." Sigaw ng mga ito, na talagang pinupuksa nila ng sunod-sunod ang mga ito. Kitang-kita ngayon ni Harold kung gaano kahirap ang kanyang mga sundalo na pasukin ang pader ng Fenris. Sabi nito, "Parang layon ang isang iyon." Sabi nito, na ang tinutukoy niya ngayon ay ang kasalukuyang commander ng Fenris si Gillian. Dito ay agad na nagsalita ang general nitong si Harold, sabi niya, "Ang mga kabalyero rin nila ay malalakas rin, mukhang hindi sapat ang mga normal na sundalo natin ang pumasok roon," sabi nito, na napapaisip na si Harold. Dahil doon, agad itong nagbigay utos sa kanyang mga kabalyero, pagagalawin na rin niya ang mga ito para sumugod sa pader ng Fenris para may makasabay sa mga kabalyero ng Fenris. Sabi pa nitong si Harold, "Bumaba na kayo sa inyong mga kabayo, at samahan ninyo ang mga sundalo natin roon. Umakyat kayo ng Siege Tower at tapusin ang mga knights ng kalaban. Ang iba sa inyo ay sumama sa ibaba na wawasak ng tarangkahan nila." Malinaw na utos at hakbang na gagawin ni Harold. Dagdag pa ni Harold, "Willow, tipirin mo muna ang iyong mana, para pag kinakailangan na ay makagamit ka ng malawakang mahika sa anumang oras." "Masusunod po," sagot naman ng salamangkero nito. Walang kwenta, sambit ni Harold na naiinis na talaga sa mga sandaling ito, dahil tumatagal ang laban at hindi kaagad nila mapabagsak ang Fenris gaya ng kanyang plano. Agad na itinaas ni Harold ang kanyang sandata sa isang direksyon, na talagang asar at galit ito ng husto sa mga nangyayari. Ayon naman pala ang kinaiinis ni Harold ay si Tatang Gillian, dahil ito ang malaking tinik at hadlang sa kanyang plano. Sa oras na mapatay itong si Gillian doon magagawa ni Harold na maisakatuparan ang kanyang malagim na plano. Dahil doon, nagbigay na ito ng napakabigat na utos, "Patayin ang matandang iyon." Sabi nito sa kanyang general, na nangangahulugan na talagang mas lalong magiging matindi at delikado ngayon ang teritoryo ng ating bida. Ayun na nga, agad nang pinagalaw ng isang ito ang kanyang kabayo, na nangangahulugan na kailangan na rin siyang kumilos at tumulong sa laban, dahil ang kanyang misyon ay ang patayin si Tatang Gillian. Nagliliwanag na ng husto ang mga mata nito, sabi niya,
Sa wakas, matagal ko nang inaante ang pagkakataong ito. Salamat kamahalan, sabi nito kay Harold, na tuwang-tuwa sa Golek. Sa kabilang banda naman, sa Cardania, sa kapital ng kaharian ng Luthania, rito ay nakarating na ang balita sa ginawang digmaan ni Harold sa Fenris at sa pagpatay nito sa hukbo ng kaharian na pinadala nila. Ang isang ito ay si Cowton Fowd, ang tagapagsalita ng pangkat ng Delphine. Naririto siya ngayon sa Cardania para kausapin si Marquess Branford. Nasa loob na nga ang Count, nakaupo rin ang commander ng hukbo ng hari, at naririto rin si Rosalind, na ang Marquess ay hindi na rin gusto ang mga nangyayari. Hindi nagsasalita ang isang ito, tahimik na ang kanyang katahimikan ay para bang nangangahulugan ng patayan. Nagmulat ng mata ang isang ito, at nagsalita, anong ibig sabihin ng pangyayaring ito, anong ginagawa ni Harold Desmond? Tanong nito kay Count Fowd. Dito ay agad na pinagpawisan ng malagkit at malamig ang isang ito, alam niya kasing nakakatakot kaharap, kausap si Marquess Branford, na para bang pumasok siya sa kulungan ng isang layon. Nagpaliwanag ang spokesman ng angkan ng Delphine, sabi nito, si Count Harold Desmond ay sinugod at inubos ang ikalawang hukbo ng kaharian, matapos noon ay sinugod rin niya ang teritoryo ng Fenris na kaanib ng pangkat ng hari. Galit na talaga itong si Marquess Branford, sabi nito, ang pagkilos na walang sapat na dahilan ay talagang gawain ng angkan ng Duke Delphine. Galit na sabi nito sa kanyang kausap. Dito ay pilit na pinapakalma ng isang ito ang kanyang sarili, sabi niya, isang malakan pagkakamali iyan, naiintindihan ko po ang inyong nararamdaman ngayon, kaya lang si Count Harold ay isang neutral na maharlika, walang pinapanigan. Anong kinalaman namin sa kanya, sagot nito para maghugas kamay sila sa digmaang ito. Bigla namang nagsalita itong si Rosalind, walang saysay ang pagkukunwari mo, hindi mo kami maloloko, sabi nito sa lalaking nakatayo sa pinto, na nagulat naman at nainis. Dagdag pa ni Rosalind, ang naging resulta ng digmaan ng Fenris at Cab Aldie ay nahayag sa amin na si Count Desmond at ang angkan ng Delphine ay matagal nang magkaalyado. Sa tingin mo ba pinakilos ko ang ikalawang hukbo ng walang dahilan? Tanong nito, itong si Commander naman ng hukbo ng kaharian ay naiinis na ngayon, kailangan raw niyang mag-ingat sa kanyang sasabihin dahil baka magkaroon pa ng isang malawakang digmaan, sabi nito, ang kabayaran sa ginawa ninyo sa hukbo ng kaharian ay hindi simple lang, babala nito. Dito ay nainas na rin ang isang ito, talagang naiipit na siya sa nagaganap na kaguluhan ngayon. Sabi niya, buwisit hindi ko inaasahan na papalag na ang duwag na ito. Naiinis rin ng husto soy Count Fowd, dahil ang trabaho na ito ay dapat kay Viscount Raoul, kaya lang pinasa ito sa kanya. Kaya gagawin lahat ng isang ito ang kanyang makakaya para lumabas ng buhay sa lugar na ito at hindi pa magkagulo ng husto ngayon sa dalawang pangkat. Sabi nito, kumalma muna kayong lahat, ang taong gumawa ng gulong ito ay walang iba kundi si Count Desmond hindi si Duke Delphine. Agad pa itong nagpakita ng respeto sa kanyang mga kausap, sabi nito, ang aming Duke at kanyang pamilya ay walang kinalaman sa digmaang ito, at kailanman wala kaming balak na atakihin ang teritoryo ni Baron Fenris, sabi nito. Dito naman ay muling nagsalita si Marquess Branford, sabi nito, magpapanggap ka pa rin ba na hindi mo ako kilala kung anong klaseng tao ako, kahit na matagal tayong nagsama sa isang pangkat, kala mo papayag ako na hindi ninyo pagbayaran ang pangyayaring ito. Sumagot naman ang kausap nito, bakit? Hindi naman kami nakialam sa pagsugod ni Baron Fenris sa Cab Aldie, katulad ng ginawa namin, kamahalan ganun rin ang gawin ninyo, pakiusap nito kay Marquess Branford. Dito ay akmang tatayo itong si Marquess Branford, sabi nito, mas lalo mong pinapalala ang sitwasyon ngayon, inis na sabi nito. Nang makatayo ang Marquess, sabi nito, ngayong nalalapit na ang pagkawasak ng Fenris, sinusubukan mo ngayong paglabanin kami ni Count Desmond. Kapag kumilos kami ngayon ang hukbo ng kaharian ay hihina, at kapag hindi naman kami kumilos magagawa nilang makuha ang Fenris, sabi nito, nabasang-basa ngayon ni Marquess Branford ang plano ng mga kalaban. Dito naman ay talagang maang-maanga ng isang ito, hindi ganun, hindi namin nais ng digmaan kaya hindi kami kikilos para gumawa ng isang digmaang civil, galit na sabi nito. Sabi naman nitong si Marquess, dapat lang, pero hindi ko pudeng hayaan na lang ang mga pakulo ninyong iyan, sabay tawag niya sa kanyang kanang kamay, Polio, ano po iyon kamahalan, sagot ng kabalyero nito.
Ikulong ang isang iyan, at hulihin ang lahat ng mga maharlika na kaanib ng angka ng Delphine na nasa capital ngayon, mariing utos nitong si Marquess Branford. Sabi pa ni Branford, sa oras na matalo si Baron Fenris, lahat ng ulo ng mga nahuli nating kaali-adyo ng Duke Delphine ay puputulan natin ng ulo at ipapadala sa kanya, na natihimik na lamang ang isang ito. Kasabay noon ay mas lalong nilamag na ito, pinawasan ng matindi na takot ngayon para sa kanyang buhay. Ayun na nga, agad nang kinuha ang isang ito, walang palag, talagang puwersahan na siyang dinakip ng tauhan ni Marquess Branford. Kinakaladkad na ito palabas, sabi nito, anong nangyayari, tagapagsalita lang ako ng angka ng Duke. Ayon sa ating batas at nakagawian, dapat ninyong siguraduhin ang aking kaligtasan. Save nito, Maurice, alin sa mga teritoryo ng Duke ngayon ang pinakamahina, tanong ni Branford sa commander ng hukbo ng kaharian. Sumagot ang isang ito, sabi niya ang lugar na pwedeng atakihin kaagad ay ang Baron Harrington sa norte, at ang Baron Colin, pwede nating sakupin kaagad iyon ng mabilisan, sabi nito. Sabi ng Marker habang nakikinig ang isang ito, mahusay, sakupin mo. Kaagad iyon sa oras na masakop si Baron Fenris, pakisabihan rin ang hukbo ng kaharian na malapit sa norte na suporta si Earl. Sabi pa nito, tiyak na ni si Desmond ay may ibang lugar pang aatakihin, seryosong sabi nito na nababasa niya ang galawan ni Desmond, at mga susunod na hakbang nito sa oras na matalo ang ating bida. Sa lugar ng digmaan, dito ay talagang napakalala na ng labanan, matindi na ang pagkalat ng dugo rito ngayon, at marami na ring mga namataay. Sumalakay na nga ang kabalyero ni Harold sa Fenris, at dito ay ang liparan na ang mga tauhan ni Gillian, na nalasa na rin ang mga ito, patunay na nasa ibang level ang lakas ng mga mandirigmang marunong gumamit ng mana. Naririto na ang espesyal na knight ni Harold, sabay-sabay na pumasok ang mga ito sa siege tower para ubusin ang mga sundalo sa itaas ng pader at talunin rin ang knight ng Fenris, dahil yun lang ang paraan para masakop kaagad ang teritoryo ng ating bida. Nakapasok na ang mga kalaban, sigaw ng mga normal na sundalo ng Fenris, na itong si Gordon naman ay hindi papayag na magtagumpay ang mga ito, kaya harap-harapan niyang lalabanan ang knights na nasa harapan niya, pipiratin ko yung ulo mo, sigaw nito sa kanyang kalaban. Ayun na nga, sunod-sunod ang pag-atak ang ginawa ni Gordon, kaya lang nasasangga lahat ito ng kanyang kalaban ng walang kahirap-hirap, dahil talagang mahuhusay rin ang mga ito. Hindi lamang iyon, talagang magka-counter-attack pa ito sa ginawa ni Gordon, na nasa delikadong pwesto ngayon itong si Gordon, mayayari siya sa oras na hindi niya masagot ang labang ito. Heto na nga, papalapit na ang pag-atake ng kalaban kay Gordon, na nagulat rin itong isang ito na kaya palang umatake ng kalaban habang sumasangga, kaya anong gagawin nitong malaking katawan na tauhan ng ating bida? Kaya lang biglang nakaramdam ng panganib ang isang ito, alam niyang nasa delikado siya ngayong sitwasyon. Ayun naman pala, naririto na si Gillian, at nagmamadaling wasakin ang katapat ni Gordon, kahit nakahanda na ang pananggalan nito, buong lakas na aatake itong si Tatang. Sabi ni Tatang, "Hoy maging alerto ka, muntik nang mawala ang ulo mo Gordon." Sabi nito kay Gordon, na sakto ang kanyang dating para iligtas ang kasama. Hindi kaagad napatay ni Guillaume ang kalaban, dito ay talagang mahusay itong mag-counter-attack, pero hindi ito tumatama kay Tatang, dahil mabilis rin itong nasasangga ni Gillian. Sa karanasan ni Tatang sa pakikipaglaban, walang kahirap-hirap nitong hinawi ang kalasag ng kalaban, upang mabuksan ang depensa nito, at mawasak na ito ni Tatang. Ayun na nga, tuloy-tuloy na dumaan ang malaking palakol ni Tatang Gillian sa katawan ng kabalyero na kanyang nakatapat ngayon, na agad ring sumirit ang dugo nito. Matapos mapabagsak ni Gillian ang kabalyero na kanyang nakatapat, dito ay dumating na ang general ni Harold, sabi nito. Nabalitaan ko na puro mersenaryo ang mga tauhan ni Baron Fenris, totoo pala, at mga halimaw rin pala kayo rito. Sabi nito, na agad na nilingon ni Gillian ang kalaban sa kanyang bandang kaliwa. Dito ay mukhang kilala nitong si Gillian ang general ng kalaban, pero hindi pa rin makikitaan ng takot sa mga mata itong si Tatang, talagang papalag talaga ito hanggang dumating ang ating bida. Ang kalaban ay ibinaba na ang kanyang espada, pero mahigpit ang hawak, tanda na anumang sandali ay talagang handang-handa ito sa laban, at nakatakda sila ngayong magharap ni Tatang Gillian. Ang isang ito ay ang commander o pinuno ng kabalyero ni Harold na tinatawag na Two Wings Knight, siya si Hietian.
ang dating master ni Victor, naririto siya para ipaghiganti ang kanyang anak-anakan na si Victor. Sabi ng isang ito, magpakilala ka, halimaw na may puting balbas, sabi nito kay Gillian, na kahit magkalaban, ay talagang hindi pera nawawala ang karangalan ng isang kabalyero na malaman ang pangalan ng malakas na kanyang makakalaban. Dito ay bahagyang pumikit itong si Gillian, at nagsabi, ang pangalan ko ay walang halaga na ipakilala pa sa iba, ganitong uri ng mandirigma itong si Tatang, hindi mahalaga ang kanyang karangalan, dahil ang mahalaga sa kanya ay ang pangalan ng ating bida. Itinaas niya ang kanyang sandata, sabi nito, ang sandata kung ito ay ang sandata ng aking kamahalan na si Baron Fenris, pakilala nito, na talagang itong si Gillian ay patuloy na binibigyan ng parangal ang ating bida. Agad na ipinatong ni Gillian ang sandata sa kanyang balikat, at ang sabi, halika rito, aso ni Desmond, matapang na sagot ni Tatang na nag-uma pa ngayon ang kanyang aura para sa isang umaatikabong bakbakan. Dahil sa mga binitawang salita ni Gillian, natawa na lang ang isang ito, sabi niya, ibang klase, gusto ko yang ugali mo, sabi nito. Para ka talagang isang mabangis na hayop, sabi nito na nagmamadali na siya ngayon na sumugod kay Tatang, na isa lang ang motibo nito ay ang tapusin kaagad si Gillian. Ano kayang lakas ang ipapamalas ni Tatang Gillian sa atin para talunin ang kalaban? Nasaan na kaya ang ating bida, maabyutan pa ba kaya niya sila Gillian na buhay? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment, makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat!